Huwag niyo pong sayangin ang puot ninyo kay General Torre. Ganun na nga itsura noon eh, magagalit pa kayo. Hindi ko nga malaman kung baka sinadyangang naka-front si Torre noon kasi alam nyo, hindi naman siguro criminal akto na sabihin. Yung mukha kasi ni General Torre, alam nyo yung takaw bugbog. Yung pag nakikita mo, parang gusto mo sapakin kahit walang ginagawa. May gano'n. Ako nakikali ako eh. Oo, di ba? Takaw bugbog. Kahit walang ginagawa na doon sa kantong binunan ko. Parang gusto mong sapakin. Bakit magagalit kayo kay General Torre? Eto, didepensahan na kita, partner Bok. Didepensahan na kita kahit kamukha mo si Diwata, ano? Wala. Hindi dapat magalit sa'yo because I know you're only following orders. Maaring nakakainis yung mga style mo, pero kung hindi ka naman inutusan, ay hindi mo naman gagawin yan. Alam po namin yan, trabaho lang po yan. Magalit kayo doon sa Commander-in-Chief. Yun na nagutos eh. Huwag kayong magalit kay General Torre. Misplaced yung inyong anger. Doon kayo magalit sa Commander-in-Chief. At hindi naman po krimen na sabihin na magalit kayo sa kanya sapagkat kagalit-galit po naman talaga ang ginawa niya at labag sa mata. Nasira tuloy yung pangalan nila uli. Bumalik. Nako, wala na yan. Hindi ko nga malaman kung bakit. I cannot wrap my head around the fact na binigyan ka na ng pagkakataon after 40 years. Correct. Na ibangon yung pangalan mo, itong ginawa mo. Nasira ulit. Grabe. Kaya minsan ewan ko kung ano na nangyayari dito. Bakit yung mamamayan ibinigay mo roon? Hindi ba kabaliwan yun? Diyan palang makikita nyo na ng maling-mali itong ginawa On so many levels, legal, ethical, moral. Pero, mali. Ito, just to show you the irony. Tayo, yung pamahalaan natin, napaka walang dignidad, Dito, pinatupad nila yung warrant ng ICC. Pupusta ako. Kaya yung habeas corpus niyan malabo yan. Sorry to say sa mga Pilipino. Okay. Huwag kayong magagalit sa akin. Para sa akin, not to be sub judice, not just in this particular case, but in all cases na similar. Let's say nag-issue ng order ang Korte Suprema natin. Uy, mali yung pagdala kay Pangulong Duterte sa Netherlands. Okay. Tingin nyo yung Netherlands gagalangin yung order ng court natin? Hindi. Kasi walang kapangyarihan ang korte natin para mag-utos sa korte ng Netherlands. In the same way na walang kapangyarihan dapat ang ICC na magpa-aresto rito kung hindi dadaan sa ating korte. Ayun. Hindi ako eksperto sa mga ganyang procedure. Hindi ko alam kung papaanong gagawin doon. Kung merong procedure na ang isang korte roon ay o-orderan ng ICC na ibalik si Pangulong Duterte. Pero yan ang i-invoke niyan. Kasi directly, hindi natin pwedeng ipatupad itong writ of habeas corpus doon kung hindi mga authorities sila ang magpapatupad. Ayun. Pupusta ako, sasabihin nila, hindi pwede. Di ba mamaya i-discuss natin kung anong ramifications yan kasi mabibitin tayo. Kaya't dyan na lang sa sinasabi ko, kita nyo sila hindi nila gagalangin yung ating utos. Tayo, ginagalang natin yung utos nila. Pinagtatawanan tayo, pastahan tayo. Bago makatapos, ang gagawin nila, ililihis nila, China sila ng China, China sila ng China. Kaya tinatapak-tapakan tayo ng China Kaya binubuli tayo, kaya kinakanyo yung pagmumukha natin na nakakainis kasi alam nila na ang leadership natin ay mahina. Although naiintindihan ko kayo, huwag nyo pong sayangin ang puot ninyo kay General Torre. Ganun na nga itsura noon magagalit pa kayo. Alam nyo po, hindi ko nga malaman kung baka sinadyangang naka-front si Torre noon kasi alam nyo, hindi naman siguro criminal akto na sabihin. Yung mukha kasi ni General Torre, alam nyo yung takaw bugbog. Yung pag nakikita mo, parang gusto mo sapakin kahit walang ginagawa. May gano'n. Ako nakikali ako di ba? Takaw bugbog. Kahit walang ginagawa na doon sa kantong binunan ko. Parang gusto mong sapakin.
Ganun ang itsura niya, pero hindi po dapat gawin yun, ha? Baka sila, baka may sumapak niya kay General Torres, sabihin eh. Inutsukan ko, hindi po, ha? Oo. Kamukha daw siya ni Hindi, Diwata. Hindi, ang ibig ko lang sabihin, hindi ko malaman kung sinadya o hindi, na siya ang front para sa kanya kayo magalit. Bakit magagalit kayo kay General Torre? Eto, didepensahan na kita, partner, ha? Ha, Bok. Didepensahan na kita kahit kamukha mo si Diwata, ano? Wala. Hindi dapat magalit sa'yo because I know you're only following orders. Maaring nakakainis yung mga style mo, pero kung hindi ka naman inutusan, ay hindi mo naman gagawin yan. Alam po namin yan, trabaho lang po yan. Magalit kayo doon sa Commander-in-Chief. Yun na nagutos eh. Gagawin ba naman ng mga general yan? Gagawin ba naman ng mga pulis yan? Kita yung mga pulis umiiyak kung hindi inutos. Oh, huwag kayong magalit kay General Torre. Misplaced yung inyong anger. Doon kayo magalit sa Commander-in-Chief. At hindi naman po krimen na sabihin na magalit kayo sa kanya, sapagkat kagalit-galit po naman talaga ang ginawa niya at labag sa batas. Si Cecilia watching from Singapore. Yan, Eric Batusay. Ay, mga kasama sa YouTube, wag po tayong hihiling na may masamang mangyari sa kahit kanino. Hindi po tama yan. Ito po ay do not wish anyone harm. Siguro katas-taasan na lang sabihin nyo, siguro magkaroon ng kulani sa singit. Pero bukod pa. Masakit yun, ha? O kaya magkaroon sana ng pigsa sa puwet yun. Anyway. Eto yung sinasabi ko, ha. Yung sinasabi ko, yung habeas corpus soaring, ha. Mukhang walang mangyayari dyan. Alam niyo kung bakit? Hindi maaaring utusan ng ating Korte Suprema, yung ICC, na ibalik si Pangulong Duterte rito. By itself. Eto, demonstration, ha. Hindi ba si Joma Sison, ang teroristang si Joma Sison, ang daming warrant dito sa Pilipinas, ang daming pinatay, inaakusahan siyang pinatay, ang dami-dami. Nasa saan? Nasa Netherlands, kung saan nandun si Pangulong Duterte ngayon. Sinurrender ba ng Netherlands? Hindi. Bakit? Sabi nila kasi, ang policy namin ay pwedeng mag-asylum dito yung mga tao, hindi namin ibibigay yan. Yan Pilipino, ha? Yan Pilipino, hindi Hollander, hindi mamamayan ng Netherlands. Hindi nila ibinigay. Okay. Eto Pilipino, ibinigay natin. Nating Pangulo, popular, ang daming bumagsak na krimen dahil sa kanya. Binigay natin sa Banyaga. Yung Banyaga, yung Pilipino na terorista rito, yung organisasyon niya, CPP-NPA, ay tag na sa terrorist organization ng maraming bansa. Hindi ibinigay. Sapagkat ginagalang nila yung kanilang sovereignty. Pangalawa, ha, iba po ang trato. Sinasabi ng iba kasi, bakit naman daw Indonesia ibinigay si Cassie Leong, si Alice Guo sa atin? Mga bossing, hindi nila mamamayan si Cassie Leong. Hindi nila mamamayan si Alice Guo. Iba po yung kasong yon. Iba ang trato sa pagre-repatriate kung iyan ay mamamayan at hindi mamamayan. Iba po. Bakit? Dahil ang estado, ang state, Republika ng Pilipinas, halimbawa, ay ang trabaho ng estado, ng gobyerno ay protektahan ang mamamayan. Hindi ilagay ang mamamayan sa kapahamakan. Kung mayroong foreigner dito na wanted sa ibang bansa, ibibigay man, hindi mo naman mamamayan yan. He does not belong here. Dito lang nagtaguyan. Ang mamamayan, katulad ni Pangulong Duterte, he belongs here. He's a citizen of the Philippines. Naging Pangulo pa nga yan eh. Opo. Isa pang example, kung papanong kabaliwan tong ginawa natin. Yung mga Pilipinong nakukulong sa ibang bansa, matitinding krimen, bibitayin na lang. Drug pushing, murder, hindi ba sinisikap nating ibalik sa Pilipinas? Sino ba yung ibinalik? Yung kababalik lang, yung babae. Anong pangalan nun? Yung sa yung drugs. Yung sa drugs. Hindi ba sinundo pa? Hindi ba binalik pa rito? Si Sara Balabagan, binalik dito. Di ba? Yung mga convicted na. Sentensyado na ng mga Pilipino.
O yan, si Mary Jane Veloso. Di ba? Trabaho yan na kahit yung may kasalanan na sa ibang bansa, binabalik mo pa rito kasi yan ang job ng gobyerno, protektahan ng mamamayan. Bakit yung mamamayan ibinigay mo roon? Hindi ba kabaliwan yun? O, yan palang makikita nyo na ng maling-mali itong ginawa eh. On so many levels, legal, ethical, moral. Pero, Mali. matindi yan, presidente yan, nagkamali. Nakakaawa naman Kahit tayo. nga nagkamali, unang-una, bigyan mo ng due process under the Constitution. Eh kung hindi mo kayang bigyan ng due process ng Pilipinas, ibig mo sabihin, basta sino na lang. Di ba? Natatandaan mo si Osama Bin Laden, international terrorist na, Yeah. pinatay ng Amerika sa loob ng Pakistan. Nagalit ang Pakistani government. Bakit yung pinasok na lang kami basta-basta rito? At pinatay nyo yung isang narito. Hindi pa nga nila citizen yun. Di ba? Hindi naman citizen ng Pakistan yun si Osama. Oh, hindi nila alam na naroroon. Nagalit sila, bakit yung kami pinasok dito? Oh, yung sa Argentina, yung isang Nazi, yung pumatay na maraming Hudyo, yung tao ni Hitler, kinuha ng Mossad ng Israel. Nagalit ang Argentina. Bakit yung kinuha yan? Hindi nila citizen yun, ha? Naninirahan lang sa kanila. Bakit yung kinuha yan ng binastos nyo kami? Dapat yung pinadaan nyo sa korte namin. Saliksigin nyo kung hindi ako nagsasabi ng totoo. Tama. Oh, Tama naman. ganyan kabaliw. That is how crazy ang treatment nila sa isang mamamayan. Di dahil siya si Duterte. Dahil siya ay mamamayan ng Pilipinas. Ganyan na ang trato natin sa mamamayan. Mali. Basta kahit sino na lang papunta rito, tutulungan pa natin, arestuhin, dalhin doon sa pilitan. Presidente pa ng Pilipinas nga. Pero kahit sinong mamamayan, kahit pangkaraniwang tao lamang, kahit ako, kahit ikaw, kahit si Wenner, hindi dapat ginagawa yan. Yun. Pambihira naman tayo. Pinagtatanggol nila, Pinagtatawanan no? tayo, maniwala kayo. Hindi. Nakakahiya. Kung ayaw maniwala, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ko sinasabing maniwala kayo sa akin. Maniwala Pero na. internationally, sinasabi ko sa inyo, pupunta ako sa iba't ibang bansa, kagagaling ko lang. Outside of the country, pinagtatawanan tayo. Mga bossing, katawa-tawa tayo. Wala kayo. Nasira tuloy yung pangalan nila uli. Bumalik. Nako, wala na yan. Hindi ko nga malaman kung bakit. I cannot wrap my head around the fact na binigyan ka na ng pagkakataon after 40 years Correct. na ibangon yung pangalan mo, itong ginawa mo. Nasira uli. Grabe. Kaya minsan ewan ko kung ano na nangyayari dito. Baka hindi niya alam ang nangyayari. Alam mo, I know him personally. Mabait na tao yan si Pangulong Marcos Hindi ko alam kung ano nangyayari ngayon. May nagdidikta. And for him to say hindi natin mapahindian, kahiya-hiya Tingnan po ninyo, Pangulo, yung mga talaga nagmamalasakit sa iyo at hindi. Tingnan niyo kung tama yung sinasabi sa inyo. Kasi hindi naman po sila nang mumukhang tanga Kayo naman po kapag mali yung inyong sinasabi. Kayo po ang because the buck stops with you. Diba? Kayong presidente, wala nang tataas pa sa inyo Kayo ang commander-in-chief, kayo ng all the armed forces, kayo ang chief executive, kayo ang nagpapatupad ng batas, kayong sumumpa na inyong ipagtatanggol, ipagtutupad ang lahat ng batas, including the Constitution, syempre, at lahat ng batas. Pag kayo ang hindi nakagawa niyan, hindi naman yung mga advisor nyo, hindi naman yung pinsan nyo, hindi naman yung pamangkin nyo, hindi naman yung anak nyo, hindi naman yung asawa nyo, ang kahiya. Kayo po. So, Yun.